Kumusta na kaya ang 18 mga testigo na dating mga Marines na di umano ay nautusan na mag-distribute ng pera at ngayon ay mga pangunahing testigo ukol dito sa katiwalian, ukol sa flood control? Ito po muli si Attorney Mike Operario. Pag-usapan po natin yan ngayong gabi. Mga ilang araw na pong lumipas ay lumabas na nga itong mga testigo na ito na nagsiwalat ng katotohanan di umano tungkol sa naganap na distribution ng pera. Ang mga nagsiwalat po na ito, ang ilan sa kanila ay dating mga Marines na nalipat sa Coast Guard. At yung Coast Guard, alam nyo naman yan, under kina Commodore Tariela, at pagkatapos ay na-assign sila as close-in security ni Zaldico na ayon sa testimonya ng mga sundalo na ito, sila naman ay ginamit na taga-deliver ng mga basura. Pero matapos ang ilang araw pagkatapos ng revelasyon na ito, tanong ng marami, kumusta na kaya ang mga sundalo? Lalong umigting ang pagtatanong na ito sa ilalim ng bagong revelasyon na nagmumula kay Chavit Singson na di umano itong si Orly Gutesa na una nang lumabas sa mga nagdi-deliver ng mga basura ay nasa ilalim daw ng kustodiya at pangangalaga ni Romualdez. At ang intensyon ay pag kinasuhan itong si Romualdez ay baka gamitin na testigo at papabalik rin itong si Orly Gutesa. Tanong ng marami, hindi kaya ganito rin ang mangyari dito sa 18 mga sundalo na ito? Alam niyo po, mga ilang araw na ito na mayroong bumabagabag sa aking kalooban. Sapagkat isa sa pamilya nung 18 na sundalo na ito ay nag-reach out po sa akin. And nagsabi po sila ng kwento tungkol sa kung ano ang nangyayari sa kanila sa kasalukuyan. Di umano, ayon sa kanya, dito sa nagkwento sa akin, ay under harassment na itong mga sundalo na ito at sila ay pinagre-report sa kanilang mga mother units. At under threat na sila ay ipatatapon sa basilan. Mga ilang araw daw ay binawi itong order na ito at sila ay pinangakuan na lamang ng pagtataas ng kanilang mga ranggo, pero sinasabihan sila na huwag na sila makikipag-usap kina Attorney Baligod, kina Mike Defensor at ilan pang mga tumutulong sa kanila. Nagkaroon ng takot sa hanay, siyempre, ng pamilya ng mga sundalo na ito. Yung mga sundalo na ito, yung iba sa kanila, ang mga asawa nila, nagtatrabaho pa sa gobyerno, kaya maintindihan ninyo yung kanilang pag-aalanganin, yung alinlangan nila, yung kanilang takot na kung anong mangyayari sa kanila at sa kanilang mga pamilya. Kaya kung may nagtatanong sa akin nun, kapanipaniwala ba yung kwento ng 18? Sa akin pong palagay, base dito sa kanilang kwento na corroborated ng statement ni Orly Gutesa at sumasang-ayon din doon sa mga naging statement nila Zaldico at yung di umanong lumabas na affidavit nitong sila Bersamin or yung nilalaman ng affidavit dahil hindi pa naman ito nakikita kung papaanong ang pera ay nadidistribute. Meron pong consistency. At mas kapanipaniwala po itong kwento na ito, sabi ko nga noon, kaysa doon sa mga nagiging spekulasyon ni Ping Lacson. At isa pa, yung panganib na kinakaharap nila sa pagre-reveal nila ng katotohanan ay lalong nagpapatibay sa katotohanan ng kanilang mga sinasabi. Kasi it takes exceptional courage on the part of a man, sa isang lalaki. Kailangan niya ng iba yung tapang at lakas ng loob upang harapin ang mga posibilidad ng panganib sa kanyang buhay at sa kanyang pamilya, sa kanyang pagsisiwalat ng katotohanan. Anong mapapala niya kung siya ay magkukwento o gagawa lamang ng kwento para ilagay ang kanyang sarili at ang kanyang pamilya sa panganib? Itong mga ito ay mga ordinaryong sundalo lang. Wala naman silang mga
Kung sinasabi nila, pinagbibintangan nila, may mga backer daw. Sino magbaback up sa kanila na may kakayanan para baguhin ang estado nila tungkol dito sa militar? Sila Mike Defensor ba? Si Attorney Baligod? Wala naman silang ganung klase ng impluensya. Kagaya ng kung anong meron ngayon ang Malacanang. So bakit mo babanggain ang Malacanang sa punto na ito? Unless they are fully convinced or talagang alam na alam nila ang katotohanan at ang konsensya nila ay hindi na makontain itong katiwalian nito. At sila ang nagsabi na kailangan na tayong magsalita. 805 billion pesos ang pinag-uusapan dito. At siguro nga tatama na sa konsensya ng mga sundalo na ito who were trained to defend people, na sila ay nag-training upang ipagtanggol ang Republika ng Pilipinas. Pero ito sila ngayon, ginagamit sila para sa pagnanakaw. Pwede ba na ang konsensya nila ay mas masidhi kaysa doon sa kanilang pagnanais na proteksyonan ang kanilang sarili at ang kanilang pamilya? Pero tila hindi nyo naiintindihan kung ano ang oath, yung panunumpa na kinukuha ng mga sundalo nito at gaano sila kaseryoso sa kanilang trabaho sa paglilingkod sa taong bayan at sa Republika ng Pilipinas. Sinabi ko nga doon sa isang interview sa Zord TV sa aking kaibigan na si Audrey Goraceta na noong panahon ni Marcos mayroon ding 35 na mga encoders, computer encoders or tabulators dito sa COMELEC na nag-walk out nung nakita nila na dinadaya nila Marcos at ng COMELEC ang resulta ng halalan. Hindi nila matake ito, hindi nila makonsensya, kaya ang ginawa nila, nag-walk out sila. Pagka-walk out nila, sila inakusahan ng mga destabilizers, mga sinungaling, at nakikipagkampihan daw dito sa oposisyon at sa mga NPA para guluhin ang pamahalaan. Pero eventually, the truth came out. Talagang nakonsensya na lamang itong mga COMELEC tabulators na ito at nagsiwalat sila ng katotohanan. Hindi matanggap ng nasa administrasyon at mga tagapagtakip at taga-suporta ng administrasyon na may mga Pilipino pa na mayroong konsensya, na maninindigan at handang lumaban para sa bayan. Ang masakit lamang po na katotohanan nito, sa kasalukuyan, ito ay ayon na rin doon sa pamilya ng isa doon sa mga sundalo. Pinanghihinaan ng loob ang ating mga sundalo na ito sapagkat sa kanilang pakiramdam parang bakit ganito ang reaksyon laban sa kanila. Ang institusyon ng pamahalaan, imbis na tulungan sila, sila ay kinakastigo, sila ay ginigipit. Ito lang ba ang mangyayari sa kanila sa pagsisiwalat nila ng katotohanan? At tila ba ang pakiramdam nila kahit ang taong bayan ay hindi ganoon ang kasidhi, ang suporta sa katotohanan kanilang isiniwalat. Kaya ko po ginagawa ang video na ito upang iparating dito sa ating mga sundalo na may mga Pilipino po na naniniwala sa inyo. Kami humahanga sa inyong tapang at sa inyong paninindigan at handa po kami naririto na sumuporta sa inyo. Ang sambayan ng Pilipino ay hindi po bingi, hindi po bulag, hindi po lahat ay walang konsensya. Hindi lahat ay walang alam. May mga titindig kasama ninyo. May mga titindig para sa inyo. At sana po dito sa 18 sundalo na ito, samahan niyo ako, tayong lahat ng mga Pilipino, in our own little way, sa maliit nating kaparaanan, ipahayag natin sa kanila ang ating paghanga at pagsuporta at paglikod sa kanilang gagawin na itong pakikipaglaban para sa ating bayan. Sa ating mga magigiting na bayani, saludo po kami sa inyong lahat. Ito po si Attorney Mike Operario, sumusuporta sa ating mga sundalo.